again sa akin vlog. And ngayon papunta na ako ng hospital dahil well, hindi ako duty ngayon pero teka lang, ang init. Pero as a part-timer na rin as a clinical instructor, so doon ako papasok ngayon. So ngayon ang pag-uusapan natin ay about sa NCLEX pa rin, kung magkano yung mga nagastos and all. And sabihin ko sa inyo lahat kung ano yung mga kailangan ninyong paghandaan, guys. Pero ngayon magdadrive muna ako paalis at baka malate ako. Medyo matraffic at alam ko mahirap maghanap ng parking ngayon. Kaya let's go, guys. So eto na nga, guys, ang dami-daming nag-message na sa akin or nagko-comment na maggawa na daw ako ng bagong vlogs about sa NCLEX journey and all. And ang dami ko pa rin hindi na ipopost na vlogs sa aking Japan and Korea trip. So pasensya na, medyo marami lang pinagdaanan ngayong mga nagdaang buwan, kaya hindi talaga ako nakakapag-post. Pero eto, tutuloy-tuloy ko na ulit ang pagpo-post ko. So currently nagda-drive na ako ngayon going to the hospital. Pero don't worry, guys, yung camera ko is nakasabit naman siya, kaya sobrang safe and eyes on the road always, guys. So ngayon ang una natin pag-uusapan ay so ngayon, ano ba yung mga kailangan nating paghandaan sa NCLEX, especially sa mga gastos. Of course, kapag so ayun nga, ano nga ba ang mga dapat nating paghandaan especially sa mga gastos natin sa NCLEX? Dalawa kasi yan, guys. Either magiging free na siya or magdi-DIY kayo, or hindi lang pala dalawa, tatlo din pala. Medyo marami-rami pala tong choices na pwede ninyong paghandaan. So una, guys, meron tayong mga agencies na nag-i-sponsor sila, guys, sa ating NCLEX exam. Yan yung mga, sila na yung magbabayad ng exam nyo, yung mga testing center nyo. Minsan sa ibang bansa pa kayo ipagtitik ng exam, especially kapag wala na talagang slots ng schedule and kailangan nyo na mag-take ng exam dahil mag-expire na yung inyong ATT. So katulad ko sa New York kasi yung aking license, so ang ATT ko is good for 6 months, guys. Unlike sa Texas na kailan ko lang nalaman na ganun pala, is 3 months lang pala kapag ka sa Texas. Kaya dapat talaga is makapag-book na kayo ng schedule ninyo ng inyong testing centers. So ngayon napag-alaman ko rin na tatlo na pala ang testing centers natin. Meron sa Makati, which is the Trident pa rin kung saan ako nag-exam. Meron pa sa Makati din, I think walking distance lang din yon. And malapit lang din siya. Kaya hindi kayo mahihirapan na puntahan yon. And yung isa naman is Alabang. So sa mga south part naman na yon. Pero kung mga taga north kayo katulad ko na dito sa Fairview, I think mas better yung piliin niyo is yung sa Makati na lang. Pero yun nga, guys, medyo pahirapan ng schedule doon sa Trident, especially sa Trident. Pero dun sa isang bagong bukas nila na walking distance lang naman from the Trident, which is sa Makati lang din, medyo marami-raming slots doon. Kaya try nyo rin doon, guys. So yun nga, kung gusto niyo makalibre, pwede kayong mag-apply sa mga agencies na willing silang
sponsor ng NCLEX ninyo. Of course, may ano yan guys, may eligibility yan guys, 'di ba? So hindi ko lang sure kung paano kayo magiging eligible for that, pero i-try ninyo. Ayoko na hindi ako magbabanggit ng mga agencies, pero pwede naman kayo mag-search, especially sa Lefora, marami naman nag-share ng mga ano doon, ng mga pwedeng mag-sponsor sa inyo doon. Next, pangalawa is yung DIY na mas nare-recommend ko sa inyo kasi kapag dun kayo sa may mga agencies na mag-sponsor sa'yo, for sure guys, sobrang medyo magsasacrifice yung basic salary nyo dun guys. Especially kapag sila na rin yung magiging agency ninyo sa US, medyo mag-aano talaga yan, magmamatter dyan yung basic salary ninyo na i-offer sa inyo ng agency, kasi hindi kayo magiging direct hire nyan kasi staffing agency ang diretso nyo nyan guys. Next naman guys, DIY yung mas marerecommend ko. Mas makakamura din kayo kung gusto ninyong mag-process ng inyong NCLEX examination. Mas okay yun guys kasi hindi siya isang bagsakan na bayaran. Mas maaano nyo siya guys, makokontrol ninyo yung pinakagastos ninyo dahil paunti-unti siya. May time kayo mag-ipon, especially pag nag-aantay na kayo ng inyong eligibility. Medyo matagal siya ng konti. Hindi ko lang alam ngayon guys kung gaano na siya katagal or gaano na siya kabilis, kasi before sa akin parang umabot ng 5 to 6 months bago ko natanggap yung eligibility ko. Ang bali-balita ko ngayon parang 3 months or less nakukuha na nila yung eligibility nila. Yun nga lang guys, syempre mag-shell out kayo ng pera doon guys, di ba? Third one is yung mga nagpa-process ng mga documents ng mga agencies, like for example INAP, mga ganyan. Ano pa ba? Hindi na ako familiar sa mga ibang processing agencies na nagpa-process ng mga tawag dito, mga NCLEX exams. Pero kung maiko-compare mo siya from the DIY, sobrang layo niya guys. Sobrang layo ng presyo. And napakamahal niya. And eto rin yung napansin ko guys, kasi ako DIY ako, then meron akong dating ka-work na friend ko na halos medyo magkasabay kami nag-process ng mga documents. Ang ginawa niya rin is katulad ng ginawa ko, pumunta din ako ng PRC, katulad ng ginawa ko, pumunta din ako ng university ko para kumuha ng mga documents. Ganon din yung ginawa niya guys. Ang pinagkaiba lang, sila lang nag-process talaga ng kunyari yung mga online applications, mga ganyan na napakadali lang gawin guys. Very common sense yung iba, and napakadali lang niyang i-search. Ang dami sa YouTube kung paano mag-process ng DIY na NCLEX, kaya mas marirecommend ko talaga na mag-DIY NCLEX kayo kasi napakamahal talaga pagkadating sa mga processing agencies. Kaya I don't recommend them. Mas okay na mag-DIY kayo. Kung wala naman kayong budget, of course, mag-staffing agency na lang kayo. Yun nga lang, medyo magsasacrifice yung inyong basic salary pagdating nyo sa US. Pero, depende rin kasi talaga sa agency. May mga agencies na sobrang generous. May mga agency na talagang babawiin lahat nila, lahat ng mga nagastos ninyo guys. Kaya, pag-isipan ninyo mabuti kung paano and paghandaan kung anong mga magiging desisyon ninyo talaga sa buhay kung paano kayo magpa-process ng inyong NCLEX exam. So, ayan, nagbalik ako. Sorry, tinapos ko muna yung pagdadrive ko kasi nahirapan akong magtingin-tingin, balik sa camera, ganyan. Kahit na meron akong stand dito na pinaglagyan. Kaso yung mata ko sobrang makulit. Gusto ko kasi pagka nagvo-vlog ako, nakatingin ako sa camera and kausap kayo. So going back guys sa mga katulad dun sa mga sinabi ko kanina,
Asa na ba ako? Of course, yung unang-una ninyong gagawin is mag-fill out ng Form 1. So, yung Form 1 na yun, once na na-fill out nyo yung Form 1 na yun, ang pinakauna nyong babayaran is around $143. So mga nasa 8,000 plus yon, or depende rin sa palitan. So ako naman mga nasa 8,200 yung binayaran ko nun, and katulad nga ng sabi ko, depende talaga yan sa palitan ng peso to dollar. And kaya ayun, Form 1 lang muna yung i-fill out ninyo. Then ang mga susunod na babayaran ay kailangan din natin mag-take ng child abuse and infection control. So depende rin kung saang website kayo mag-sign up for the child abuse and infection control. So yung nakuha ko dati is $32 siya each. So $64 siya. So mga nasa 1,700 each yung binayaran ko. So medyo pricey siya, pero baka makakita kayo ng infection control and child abuse na medyo mura-mura. So try nyo yun, guys. Next, syempre kailangan yung pumunta ng university ninyo. So ako, nagpunta ako ng FEU at nagbayad ako ng mga kailangan para sa NCLEX, like siguro hindi ko na matandaan kung ano yung mga requirements na yon, pero alam na ni university yon. Basta binigay ko sa kanila yung form 1 ko yata, hindi ko matandaan, guys. Binigay ko sa kanila yung form ko for the NCLEX, and then sila na bahala mag-process ng lahat-lahat pagdating sa university. So ang binayaran ko sa school, mga nasa 680 pesos. Well, depende yan sa university ninyo. Ako 680 pesos lang. Pero yung medyo nagpamahal doon is yung pagpapadala sa school, which is the FedEx. 1,800 pesos yung binayaran ko doon. Then sila na magpapadala nun sa Albany, New York. Sila na bahala magpadala kasi naka-seal yun. Sealed yun, guys. So hindi nyo siya pwedeng buksan. Pwede rin naman kayo yung magpadala. Sabihan nyo lang yung university ninyo na kayo yung magpapadala. Pero kung ako sa inyo, hayaan nyo na sila na yung magpadala ng documents niyo para hindi na kayo mahirapan, guys. So 1,800 yung binayaran ko plus the 680 pesos para sa school documents. So next naman, guys, na ginawa ko is pumunta ako ng PRC. Doon sa PRC naman, guys, so doon naman sa PRC, guys, ang binayaran ko is sobrang konti lang. Hindi siya ganun kamahal unlike dun sa school. So yung binayaran ko lang is the state board, which is 82 pesos, and yung stamp 50 pesos lang yon. Then before, kailangan nyo pang magpa-FedEx or magpa-deliver. Magbabayad kayo sa either DHL or FedEx sa labas ng PRC, which is 2,000 pesos. Yun yung ginawa ko. Pero ngayon, good news, guys, dahil hindi nyo na kailangan gawin yun, dahil online na lang ipapadala ni PRC yung mga documents na kailangan ninyo sa Albany, New York. So mas mabilis yung proseso and sobrang makakatipid kayo dahil wala na kayong babayarang shipping na isa sa mga nagpapamahal ng documents ninyo. Then pag na-process nyo na yung mga yun, guys, may time pa kayo mag-ipon. Yun naman yung maganda. Mapag-iipunan nyo pa yung mga susunod na proseso dahil ang babayaran nyo na lang ay yung inyong Pearson view. Yes, yung Pearson view na para magkaroon kayo ng ATT, which is authorization to take the test yata yun. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, ATT na lang yung babayaran ninyo, guys, muna. Pero mag-aantay pa kayo ng mga around 3 months sa ngayon yata, kasi mas mabilis na siya, mga around 3 months na lang siguro ang aantayin ninyo, unlike before na sobrang tagal, like 6 months. Pero okay din yun kasi may time kayo mag-review, may time kayo mag-ipon ng pera. Then ang babayaran nyo doon, guys, is $200. So around 11,500 depende sa palitan ng pesos. Kaya
makakapag-ipon pa kayo. $200 guys. Kayang-kaya nyo yan guys. Investment to guys. Huwag ninyong isipin na gastos, basta importante isipin ninyong investment to para sa inyo guys. Next naman, once na meron na kayong eligibility, syempre magbubook na kayo ng exam, 'di ba? I suggest, depende kung Texas kayo, 3 months lang ang kailangan ninyo. I suggest wag muna kayo magbook ng exam agad-agad, mag-review muna kayo. Then siguro after 2 months saka kayo mag-book ng exam. And then once na nakapag-book na kayo ng exam, ang babayaran ninyo ay $150, which is around 8,500. So yun yung babayaran ninyo for the schedule. So ulitin ko guys, after the eligibility, $200 ang babayaran ninyo for the ATT. Then after the ATT schedule ng exam, $150. Then all in all, yung mga nagawa, mga nabayaran ko, 36,000 pesos lang guys. Malaking tipid yon compared sa mga processing agencies, like katulad dun sa kakilala ko, nasa $850 yata yung dapat niyang bayaran, or $900 yata. Medyo malaki siya guys. And then dalawang beses kayo magbabayad yata sa kanila, pero compare dito, at least maiisa-isa nyo siya. Mamamanage ninyo yung finances ninyo, mamamanage ninyo yung budget ninyo kapag ka nag-DIY kayo, and sobrang dali lang naman i-DIY guys. Kaya I suggest guys, mag-DIY na lang kayo ng inyong NCLEX exam. Of course, katulad nga ng sabi ko, ang ginamit kong review materials is Archer and Simple Nursing, dahil free naman si Simple Nursing. Pero ako, nag-Archer ako. Sobrang ganda ng material na yon, kaya try nyo rin yung Archer. And next guys, ang susunod kong i-vlog naman siguro is kung ano ang pinagkaiba ng direct or staffing agencies, kung saan ba mas magandang mag-apply after ninyo pumasa ng inyong NCLEX exam. So kung gusto ninyo ng referral, kung mag-a-apply man kayo ng direct hire or staffing agency, ipopost ko yung link ko na referral sa description box, and mag-fill out kayo doon ng mga information ninyo para ma-refer kayo sa mga agencies. Again, it's me, Mark, and abangan niyo yung mga susunod kong vlogs at mga mai-share ko sa inyong mga ideas, and ma-share ko sa inyo ng mga experiences. Mag-share din ako ng about sa interview, kung paano maghanda ng interview kapag na-interview na kayo ng inyong mga employers, and etc. guys. Marami pa akong i-share sa inyo. Abangan niyo yung mga next vlogs ko. Again, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and follow me on my Instagram account, Mark Olardo. And again, it's me, Mark, and thank you for watching guys. Bye!